Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video, meron 10 tips na pwede natin i-consider para tumaas yung ating retention rate, yung numbers of engagement, and syempre yung visibility ng ating profile or pages. Meron po ditong tips na pwede nating i-apply sa pag-upload or bago tayo mag-post dito sa ating mga pages or profile. So, sa mga followers natin na-apply na ito, sa tingin niyo effective ba siya or tama ba yung pag-upload natin? Or napansin niyo ba pag in-apply natin yung mga ganitong tips, mas tumataas ba yung followers natin, engagements, visibility natin? Well, check natin. Number 1 tip, gumamit ng mga trending sound and hashtag. So yung sound, it's optional kung gagamit yun ng trending kasi yung iba is naka-copyright. But, importante din na meron talagang background music or merong mga sound effect na pwede nating ilagay or i-paste doon sa ating pag-edit ng video. So, make it sure kung mga trending sound, wag natin ilalagay yung buong duration. Usually, hindi naman na-detect pag 3 seconds or 5 seconds yung video. But again, ibahin din natin yung yung tono, yung pitch ng music, mas okay 'yun. Pero similar pa rin sa sa trending sound. Yung hashtag, very important ito, Yung hashtag po is ito yung nagde-determine kung paano mag-a-appear yung video natin kapag may nagse-search. Like for example, reels or update, yan, yung mga ganyang viral. So kapag sinearch nyo po yan, nagtatap yung video nyo at lumalabas sa suggestion. Gumamit ng mga patok na sound at trending hashtag para mapansin ng algorithm at ma-recommend sa mas maraming tao or viewers. Number 2, suggestion. Sabi dito, gawing maikli pero matindi or compelling yung tinatawag dito. Sa unang 3 seconds, mas importante na ma-hook kagad natin or catchy hook kagad yung mailagay natin doon. Para hindi lumaktaw ang viewers, mas maikli, mas engaging. Totoo po ito, Sa unang 3 segundo, make it sure dapat ma-hook mo na kaagad yung viewers. So, paano ba natin yon? Make it compelling. So yung mga other content creator, panoorin nyo yung mga video nila, paano ba tayo humihinto kapag nakita natin yung kanilang video. So, pwede nyo yung gayahin, pwede nyo yung guys implement din sa inyong mga video o bago kayo mag-upload. Kung pag-aaralan nyo pa to, marami pa tayong matututunan dito sa mga catchy hook or thumbnail or caption. So, compelling dapat siya. Number 3, syempre HD quality and eye-catching thumbnail. So, kung familiar kayo sa quality ng video, meron tayong tinatawag na 1080 pixel or 720 pixel. So, ano yung mas suggested? I suggest 1080 pixel, naka 60 frame per second. Kung familiar kayo bago kayo upload. So nakikita natin yan guys, merong option yan, 720 or 1080 pixel. Mas okay yung mas malinaw dahil alam naman natin si Facebook is nire-reduce pa yan kapag na-upload na. So bumababa lalo yung quality. So merong mga tools, so merong mga editing application like CapCut, KineMaster na pwede nyong iset sa quality yung rendering ng video. So, eye-catching thumbnail, very useful to, lalong-lalo na kung naka-playlist yung inyong mga video. Kung mas okay kung uniform yung kulay, yung iba gumagamit ng mga animated or AI generated na mga thumbnail, so pwede nyo i-consider. Mas malinaw at high quality na video, mas maraming nanonood. Gumamit ng mga bright colors or text overlay para mas mapansin, which is totoo naman yun. Pang-apat, ito yung call to action or yung CTA. Huwag kalimutang hikayatin yung viewers or yung mga followers natin na sabihin or ilagay sa bottom part, sa last part, gitna, or sa first introduction ng video nyo. I-like, i-share kung relate ka, ayan. Comment kung gusto mo pa ng mga ganitong tips. Yun yung call to action. Para, di ba, ma-mindset natin yung viewers natin na hindi kalimutan mag-like or mag-subscribe dito sa ating video. Ganun. Okay, number 5.
Ito yung pinaka-importante, mag-upload ng tamang oras. So, paano ba natin ito malalaman? So, basically, kung nasa Pilipinas ka, ano yung mga usually na oras kung saan namamahinga yung mga tao, nagpi-Facebook, di ba? Usually, after lunch, sa umaga naman, di ba? 8 a.m. o 7 a.m. Tapos sa hapon naman, usually, uwian sa trabaho. So, ito yung base ito sa analytics, no? Pinakamainam mag-post kapag active ang audience. Karaniwan, 6 p.m. to 10 p.m. Ito yung uwian na pag weekend. Subukan at alamin ang best time gamit ang insight. So yung insight natin, hindi lang po yan nakadesign para lang makita nyo yung kung gaano karaming views na nanonood sa ang lugar, anong oras siya nanonood, anong ilang segundo yung tinigil niya dun sa video natin. Napaka-importante ng insight or data. So, doon po tayo magbabase. Sample, mas maraming nanonood sa akin kapag alauna. Maraming nanonood sa akin kapag alas 6 ng gabi or alas 8. So, yun. Doon kayo magbabase. Doon kayo mag-upload. Para naka-online sila. Parang ganun lang yun, di ba? Usually, pagpahinga na ng mga tao, nagbabrowsing lang yan, nanonood lang yan. So, itugma natin or itama natin base sa data or analytics or base sa location. Or yung oras ng pahinga dyan sa lugar nyo. Kung nasa Pilipinas kayo, so depende na, alamin nyo po yan. Okay? Number 6, siyempre ito yung pinaka-importante, no? Hindi lang dapat isang beses sa isang buwan tayo mag-upload. Mas madalas mag-post, mas mataas yung chance na ma-boost ang algorithm. Subukan natin, guys, kung kayo is medyo busy or marami kayong ginagawa at hindi nyo kaya mag-upload ng 3 reels per day, yan yung suggestion ni Facebook. I-try nyo ng 3 to 5 reels per week. So, sample, per day, upload ka ng isa. Second day, upload ka ng isa. Hanggang madagdagan na or makita nyo yung, dumadaming followers ko. Then, tsaka kayo mag-add. Diba? So, sample, before, one post a day ka lang. Gawin mo ng 2. Sa next day naman, imagine kung 2 beses ka mag-upload sa loob ng isang araw, that's equivalent ng ilang post yan, di ba, sa isang linggo. So, mas tumataas yung retention rate kasi palagi tayong active sa pagpo-post at kung single niche naman ginagawa natin or topic natin, mas okay yung pabor yun sa mga viewers natin kasi more on tutorial. So, aabangan ng viewers yan kung ano yung latest guide or tutorial or yung mga technicalities regarding sa video na ina-upload mo. So, depende yan sa niches na needed ng mga followers or viewers mo. Okay, so 7 tips pa lang ito, guys. Actually, 10 ito, no? 10. So, ito pa yung bonus tip dahil umabot ka sa video na to. Number 8, i-share natin sa ating stories. Ayan, napaka-importante. Pwede natin i-share sa stories natin. Alam nyo ba, dahil sa content monetization yung pinakabago, pwede na rin tayong kumita gamit ang ating posted videos or tawag dito, captions gamit sa kung i-add natin sa stories. Pwede rin i-share natin sa mga groups, but make sure dapat limit lang siya. Hindi natin pwedeng gawing spammy yung pagpo-post natin sa mga groups. Kasi iba diyan naka-private, no? Kapag private group, dine-decline or nire-report pa yung post natin kay Facebook. Number 9, mag-reply sa mga comments. So yan, minsan hindi ko talaga ito nagagawa. Convicted ako dito na minsan instead na mag-comment ako, lalike ko na lang siya. So, depende po sa inyo yan. Minsan kasi, di ba, ako, convicted ako na minsan tinatamad ako mag-reply. Kasi usually, yung mga video ko, instead na mag-reply ako isa-isa, yung link na lang ng YouTube yung nilalagay ko para doon na lang sila mag-direct. Which is, na-maximize ko pa yung potential ng social media or ng Facebook. So, ganon. So, yun. Sagutin yung comments ng audience mo at makipag-interact sa ibang creator para mas dumami reach. Which is, eto nakikita ko kung kilala nyo si Amery Story, napakataas ng visibility niya kasi sobrang sipag niya mag-reply, sobrang sipag niya mag-comment sa mga other posted video ng ibang creator, which is good. But ako, guys, minsan kasi sobrang busy ko talaga, guys. Nakapokus ako sa pag-upload talaga and sa engagement, medyo bagsak ako diyan. So, yun, pag-aaralan ko pa kung paano nga ba ang dapat kong gawin para mas tumaas yung aking engagement or yung aking, pagsagot sa mga comments. Yun. Yung iba kasi, hindi tinatapos yung video eh. So, may question pa doon, di ba?
So, yung ibang tao talaga or creator, nahihirapan mag-comment. Kaya yung iba kumukuha sila ng tawag dito, ng tao para mag-reply dun sa mga comments. So, which is number 1 pa din yung kay Facebook para tumaas yung ating visibility, engagement. And syempre, kapag mas maraming engagement, as of now, mas malaking kinikita ngayon. Number 10, ito yung pinakalas. I-monitor ang analytics or i-optimize. Alamin kung alin mga video mo ang may pinakamataas na views, retention, tapos gawin mo ulit para mas pinaganda. So, sample, may nag-trending sa yung video. So, sa susunod, try mo ulit mag-upload ng similar na post na ganon. Okay? So, yan yung 10 tips para magkaroon tayo ng mas mataas na visibility, engagement, and syempre, mas mataas na revenue or kita kung kayo ay monetize na. Ano yung sa tingin mo pinaka-effective sa tips natin na ito? Comment mo naman dyan sa may comment section. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para pag may mga ganito pa tayong tips, manonotify po kayong kaagad. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!